Nagpanggap ako na asawa ko yung kachat niya. Pero ayaw niya at handa daw siyang maging kabet. Sabi niya pa na magbibigay daw siya ng pera pambili ng cellphone. Gusto ko sanang tanggapin yung pera at sabihin sa kanya, "You are paid for fucking my husband." 1 year kaming mag-boyfriend ng asawa ko at 8 years ng kasal. Sumatotal na 9 years na kami. Maayos naman yung pagsasama namin at bihira lang kami talagang mag-away. Once a month siguro or sa isang buwan minsan ay wala talaga. At kung mag-away man kami hindi naabot ng isang oras. Kasi nga nagkakabati naman kami agad. Sobrang maalaga at mapagmahal ang asawa ko. As in na hindi mo siya makikitaan na kahit nakatiting na red flag. At isa pa good provider din. Dahil na sa akin lahat ang sahod niya pati na rin ang ATM. Pero nito lang May 2024 ay umuwi ako sa probinsya namin at sinama ko yung 2 anak namin. Ang plano sana namin ay pag-aralin muna sa probinsya yung mga anak namin hanggang December para maalagaan ko rin yung mga pamangkin ko kasi nga nasa abroad yung mama nila na which is ate ko. Maayos naman ang communication namin ng asawa ko pero napapansin ko na palagi siyang busy sa trabaho. Na kesyo hindi daw siya makakapag-chat kasi nga busy talaga sa trabaho. Sa umaga mag-chat siya ng good morning at I love you at ganon din sa gabi. Na halos 2 beses lang sa isang araw siya kung mag-chat. Nagpatuloy yung ganon naming setup. At dahil nga malaki at buo ang tiwala ko hindi talaga ako nagduda. But last month parang kakaiba yung nararamdaman ko. Meron kasi siyang sinabi sa akin nung nag-away kami. Ang sabi niya, tandaan mo na kapag ayaw ko na, ayoko na talaga. Dag niya pa na, maghiwalay na tayo kasi hindi naman kita mahal. Pumayag ako noon pero marami pa ring tanong sa isip ko na paano niya nasabing hindi niya ako mahal. Na kailan pa. Na parang iba talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit nag-pop up yung profile ng kasamahan ng asawa ko sa trabaho. Na para bang nagsasabi sa akin na i-message ko siya. At yun na nga, chinat ko siya at tinanong ko kung kasama niya ba yung asawa ko. Sabi niya hindi naman daw pumasok yung asawa ko sa araw na yon. Na parang dun talaga ako kinutuban. At tinanong ko siya ulit kung busy ba kayo lagi sa trabaho. Sabi niya hindi naman daw. Tinanong ko ulit na ngayong araw lang ba siya nag-absent. Nagbanggit siya ng 2 petsa na hindi pumasok yung asawa ko. Matandaan ko na birthday niya yon at ang sabi niya may pasok siya. Kaya dun ko na pagtagpi-tagpi na may iba na pala ang asawa ko. At niloloko na pala niya ako. Tinawagan ko agad yung ate niya at sinabi kong lahat ang nalaman ko. Hindi ko na kasi siya makontak kasi binalak niya ako sa lahat ng kontak namin. Pinadalhan ako ng ate niya ng pamasahe at umuwi agad kami. Pagdating ko sa bahay namin kinuha ko agad yung cellphone niya at yung susi ng motor. Pero ayaw niyang ibigay. Sabi ko maghihiwalay kami pero hindi ako papayag na sa bahay na to sila titira ng kabet niya. At ang motor niya ipapahold ko sa barangay. At dun ngay bigla siyang umamin sa akin na sobrang laki daw ng kasalanang ginawa niya sa akin at patawarin ko daw siya. Sinabi niyang lahat sa akin kung paano niya nagawa yon at kung paano niya hinahide ang mga apps na gamit niya. Inamin niya sa akin lahat-lahat at nakachat ko mismo yung babae. At hindi niya rin kasi alam na may asawa na yung asawa ko. Kaya hindi ko siya masisisi kung nagtiwala at nakipagkita siya sa asawa ko. Nagpanggap ako na ako yung asawa ko at sinabi ko sa kanyang patawarin niya ako at may asawa at anak na talaga ako at itigil na namin to. Pero ayaw niya. Handa daw siyang maging kabet, wag lang daw makipaghiwalay ang asawa ko. Bibigyan niya rin ng pera ang asawa ko pambili ng cellphone para daw doon na lang daw sila mag-contact. Gusto ko sanang tanggapin yung pera at sabihin sa kanya, "You are paid for fucking my husband." Pero ayokong mangyari din sa akin yun sa future kaya hindi ko tinanggap. Nireplyan ko siya at inamin ko sa kanya na ako mismo yung misis ng asawa ko. At dun nga'y tumigil na siya. Yun nga naging okay na kami ng asawa ko at mas naging mapagmahal siya at mapag-aruga. Nakikita ko na bumabawi naman talaga siya. Nag-resign na rin siya sa work para daw magkasama na kami lagi at hindi na daw niya gagawin yon. Sinabi niya pa na hindi ko deserve masaktan ng ganon. Patawarin ko daw siya at naghanap pa siya ng iba. Sa ngayon Mami Len ay nagfo-focus na kami sa pagpapatibay ng pamilya namin. Na sa tuwing magdadasal kami bago matulog, lagi niyang sinasabi na, "Lord, i-guide niyo kami at sana'y mas lalong tumibay pa yung relasyon namin." Mami Len, nag-cheat ang asawa ko pero nagsisi naman. Sana'y maiere niyo. Letter sender, Lynn ng Iligan City. Paano na lang kung hindi mo nahuli ang lulupet magtago? Iba talaga pag ginagastusan ng babae, no? Hindi mo mahahalatang unfaithful kasi hawak mo yung buong kabal. Yung instinct talaga nating mga babae, no? Gagana yan kapag ramdam mong hindi na siya same as before. Hala mo, ang gusto pa ng mga yan yung lagi kayong may pag-aawayan. Para nga naman may excuse kapag nawala ng time. Ang masaklap, ibablock ka pa. Cheater nga naman. Sana nga, no, deserve niya yung second chance. Kasi yung klase ng asawa mo, Mima, yan yung klase ng lalaking hindi ka pwedeng kumuha
kumurap. Hindi ka pwedeng magtampo ng matagal. Hindi ka pwedeng makipagtikisan. Yan yung klase ng lalaki na mahina ang emosyon at madaling makabingwit ng shoulder to cry on. Bakit kaya ang faithful na babae hindi na lang napunta sa faithful na lalaki? Tapos yung cheater sana sa cheater din matapat para karibok sila. Para naman karma nila yung isa't isa. Mima, if this situation happen again, that is your time to live without any negotiation. A self-respect and peaceful mind is important. But I salute you for being kalmado at naiintindihan mong naloko rin si Kabet. Napahanga mo ko doon. Pero tandaan mo yung bilin ko. Yung klase ng asawa mo ay yung lalaking hindi ka pwedeng kumurap. Buhay isda ka dapat. Walang talukap.